Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay pa naman. Excuse me po. So sa dinami-dami ng mauuso ngayon, ngayon pa ako nakasabay kung kailan ang uso ubo at sipon. So pasensya na kayo kung medyo ganito yung boses ko kasi di pa rin nawawala yung ubo at sipon ko. So, that's also the reason bakit nga ba medyo nahuli ako ng upload ngayong week. Kasi dapat, parang last week pa, hindi pala, 3 days ago, dapat may upload na ako. Pero, nagkaubot sipon kasi ako. So, hindi ako nakagawa ng video at hindi ako nakapag-upload. Yun. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Grabe, na-miss ko to. Ang tagal kong hindi gumawa ng ganitong video. Pag-uusapan natin ngayon, so there is a question about having a business in 2026. And the question is it still a good idea to start a business or a tattoo business ngayong 2026? Sagutin natin yan after this intro. Yon! And we're back. So, ayun na nga. The question is it still a good idea to start a tattoo business ngayong 2026? So, sasagutin natin yan ngayon. Pero, let me just introduce myself. I know we have a lot of new subscribers. At, by the way, we're already at 19,700, around 800 subscribers. So, konting-konti na lang. 20k na tayo. So, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video dahil balik na ulit ako sa paggawa ng videos. So, yun, sana ma-hit natin yung 20k subscribers before the first quarter of the year ends. Kaya, subscribe na kayo. Ayun na nga. So, I'll introduce myself muna ulit since parang balik tayo sa simula. So, again, my name is Marcus. Marcus II, as the title says, as the YouTube channel says. And I'm a tattoo artist. I've been tattooing for more than or almost 16 years na. So, I started tattooing back in 2010. So, I think I'm credible enough, no, to provide or to give advice when it comes to tattoo. And right now, I'm still doing tattoos, but for friends and families na lang, o mga kakilala na lang. Kasi I do have a job. I'm a senior manager sa isang international company, no. So, ayun, sa mga subscribers natin na nasa call center, isa po akong SOM sa isang call center company. Yun. So, I think pwede naman siguro ako magbigay ng advice when it comes to business and tattoo since yung trabaho ko is related into business and yung 16 years of experience ko siguro naman hindi naman kulang yun para magbigay ako ng advice. So, I'll give you some pros and cons on starting a tattoo business this 2026. Yun! So, simula na tayo. Pasensya na kayo sa upuan ko, medyo maingay, no? Ayun na nga. So, is it still a good idea? Well, I would say it's never a bad idea to start a business, no? Any year, 2025, 2026, it's always a good idea to start a business as long as you know what you're doing, no? Kasi, kung mag-start ka ng business and you don't have any idea on how to run a business, then it's never a good idea, diba? If gonna dive in sa isang bagay na wala kang alam. So, make sure you have an understanding sa business. Siyempre, may alam ka sa tattoo. Kasi, magtatayo ka ng business about tattoo. Whether you're the artist or you're, like,
the owner of the business and you get tattoo artists, or you start any tattoo related na business, no, like tattoo supply or tattoo merch or whatever, no, tattoo parlor or tattoo clinic, whatever you want to call it right now, no, yan, you should always have an idea, kasi ang hirap magsimula ng negosyo na wala kang idea dun sa ininegosyo mo. But yes, it's a very good idea to start a tattoo business. Bakit? Let's start with the pros, no? Bago tayo pumunta sa cons. Number one, sobrang kalat na ng tattoo ngayon, especially dito sa Pilipinas. Said before, Philippines is not very open into tattoos. Medyo conservative pa si Pilipinas dati. Especially mga companies, mga businesses, medyo I would say taboo si tattoo before, but right now it's very open. Sobrang daming mga content creators, artista, politicians na may tattoo ngayon, so it's not very taboo anymore, 'di ba? So medyo ano na siya, medyo open na si Pilipinas, unlike before. Kasi dati nung nag-start ako, when I started tattooing back in 2010, even before I started tattooing, kasi I already have a tattoo before I started to tattoo, hindi siya ganun ka-open dati. Sobra. As in, ang hirap pa humanap ng trabaho. Tapos pag may nakakakita pa sa'yo, hindi pa siya... Iba pa yung reaction ng tao kapag may nakakita sa'yo. Like, right now, if makita ako ng ibang tao, nung first time ako makita, uy, parang ano, pinakamadalas sinasabihin, ay, parang si Post Malone, yan. Sa akin, ganun yung nangyayari. Or, oy, ang ganda ng tattoo mo. Boss, angas mo, may tattoo ka sa mukha. Ganun na siya ngayon. Unlike before, dati, dito lang yung tattoo ko. Yan, dito sa braso. Na parang iba na agad yung tingin ng tao kapag pupunta ako sa mall. And matik yan, kakapkapan ako. Kahit na yung dumaan sa harap ko, hindi kinapkapan. Ako, kakapkapan ako niyan. So, ganun, parang iba yung tingin ng tao dati sa tattoo. And nagkaroon pa nga dati ng parang movement or advocacy na yung stop tattoo discrimination, tattooed and employed, yan, may mga ganun pa dati eh. Kasi before, very ano talaga, parang yung mga may tattoo is parang minority dito sa Pilipinas. Madalas na judge yan, madalas parang iba yung tingin ng tao. But right now, it's very open. Pag nagpunta ka sa social media, halos lahat ng influencers may tattoo. Diba? Sobrang ano na siya. Sobrang open na siya. Kaya ang ganda magtayo ng business ngayon kasi malaki na yung market sa tattoo. Ang dami ng tao na nakaka-appreciate sa tattoo. It's already considered as art, not parang hindi ka natitignan as galing kulungan or kriminal kapag may tattoo ka. So, ang laki na ng market ngayon. And, of course, when it comes to business, the larger the market, the better the sales that you can get. Diba? Mas malaki yung kita. Mas marami kang magiging customer. Mas madami kang magiging clients. Kasi, ang laki na ng market. Hindi na katulad dati na very small lang yung market. Tapos, ang hirap i-advertise, i-market ng tattoo business. Unlike right now, for the second pros is marketing. Mas madali na yung marketing ngayon because like everyone consumes social media. Parang hindi na mabubuhay ang tao ngayon nung walang social media. That's my hot take, no? For me, halos lahat ng tao ngayon may social media. I don't know a lot of people or parang halos wala akong kilala na taong walang social media. They have at least one social media at the least na nakita ko, no? Pero yung as in sabi mo walang social media, I don't think so. Kahit wala silang social media, nagko-consume pa rin sila ng social media. They watch YouTube, they watch TikTok. So, it's still social media. So, sobrang dali ng marketing ngayon, ng advertisement, kasi meron ng social media. Unlike before, saan mo makikita or halos wala kang makikita ng advertisements for tattoo unless bibili ka ng magazine na related sa tattoo or you go into a website that is dedicated for tattoo. But
yung talagang mainstream media, I don't think so. Wala akong nakikitang marketing for tattoo. Pero ngayon, sobrang dali na. Even kahit ikaw lang mismo, magbabayad ka lang sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, para ma-advertise yung business mo for tattoo. Ganun na siya. Kahit ikaw mismo, gagawa ka ng sarili mong content. Ang dami ko nakikitang ganun. Mga tattoo artists na video kapag nagtatattoo and then ginagawa siyang content. That's already marketing. So, it's very easy to market your business when it comes to tattoo. Ngayon, no? Kasi we are already at the social media era, no? So, sobrang dali na niyang i-market. So, yun, pangalawang pros. Ano pa? Pangatlo, eto. Sobrang na-appreciate ko to na sobrang dali nang bumili ng mga tattoo supply, tattoo equipments ngayon. Unlike before, if I wanna get magandang parang top grade na inks, I have to buy it from the US. Ordering ko siya sa US, papasabay ko siya kung kaninong kakilala ko na uuwi, or if meron akong alam na magpapadala ng balikbayan box, then papasabay ko pa siya just to get good inks. Like before, if you wanna buy na magagandang mga inks talaga, it's very hard. Hirap humanap, no? Although may mabibili ka, but it's not very accessible, no? Ngayon, sobrang dali na niya. Even if you wanna start a tattoo supply business, sobrang dali nang bumili ng mga equipments. You can even put your name on the tattoo supplies, 'di ba? Sobrang dali na siya. Hindi na katulad dati. We have Shopee, TikTok Shop, Lazada, ano pa? Ang dami. Facebook Marketplace. Ano pa? Sobrang dami. Alibaba, Temu. Sobrang dami. As in, hindi ka mawawalan ng pagbibilhan ng tattoo supply. But again, even yung mga tattoo inks, makakabili ka na sa Shopee, sa Lazada. You just have to make sure na trusted yung bibilihan mo. Kasi sabi ko nga, pinakamaselan dito sa tattoo is yung ink Dahil, syempre, yun yung papasok sa balat mo. Pati yung yung karayom, syempre. But for needles and inks, hindi na siya ganun kahirap humanap. Unlike before. Parang dati, pag kailangan ko ng karayom, as in, luluwas pa ako ng Manila just to find needles and inks dun sa mga talagang shop. And before, usually, yung mga shop before, or yung mabibilihan mo ng tattoo supply, mga tattoo shop din sila. So, ganun. So, ngayon, swipe ka lang sa phone mo, makakabili ka na. Ang dali, i-deliver pa sa bahay mo. Hassle-free. Diba? So yun, isa pang pros yun. Ano pa? Sobrang mura na ng mga gamit ngayon. Like the tattoo machine, the needles, yung inks, I think it stayed the same sa ink, no? Parang wala akong masyadong nakitang pagbabago ng presyo sa ink. But for tattoo equipments, sobrang dali na siya. You can buy tattoo bed, tattoo armrest, or whatever you need sa tattoo, sobrang dali na niya. Even lights, dati talagang lamp lang talaga yung gamit ko. Lagyan ko lang ng bumbilya. Ngayon, we do have this one, LED lights. Sobrang dali, sobrang liwanag. Hindi na ganun kahirap mag-tattoo. Like before, naglalagay pa ako dito ng flashlight yung sa ulo just for me to do home service. Kasi dati, wala, ang hirap talaga Wala ka namang madadalang mga ilaw na ganito. Meron, clip lamp, pero bumbilya din siya. Hindi din ganong kaliwanag, di ba? So, ngayon, sobrang dali na niya. Ang dami na mabibili ng mga gamit. At sobrang mura na niya. Sobrang mura na ng mga gamit ngayon. Like before, I have this one tattoo machine na nabili ko siya around 30 plus, ganon. Second hand pa yun Nabili ko siya, coil tattoo machine. Tapos, halos hindi ko na siya ginagamit ngayon. Actually, hindi ko na talaga siya ginagamit ngayon. Parang years na mula nung huli ko siyang nagamit. Dahil ang gamit ko na ngayon, tattoo pen. Diba? I switched to tattoo pen. Although, I still love using coil tattoo machine. The advancements ng mga tattoo machine ngayon,
Like, what I'm using right now is from China. No, I'm not using the tattoo machine na ngayon from US kasi hindi na siya, ewan ko nung ginamit ko kasi yung mga tattoo machine ngayon, hindi na siya ganun, parang kapangit. Dati kasi kapag galing China yung tattoo machine, yung pangit gamitin, ang hirap timplahin, ang hina. Ngayon yung gamit ko, as in solid talaga eh. China pa yon, sobrang mura lang noon. Like, nabili ko siya 1.5, 1.8, parang ganun lang, no? And right now, nung nag-check ako before ko ginawa tong video na to, nag-check ako sa Shopee. You can buy like 250 pesos. I-tattoo machine ka na. It's not a good one, but you can work with it. And like nung nag-start ako, talagang ginagawa lang namin yung tattoo machine gamit dinamo, tas nagbabali pa kami ng bakal, ng kutsara or tinidor para lang meron kaming hawakan. Like, it's very different from before. So if you want to start not just a tattoo business, but if you want to start tattooing today, sobrang dali na niya. Hindi na ganun kahirap yung equipments. So, hindi na rin ganun kamahal. Diba? Kasi ako nung nag-start ako, ang laki ng investments ko sa tattoo eh. Like, talagang most of my stuff are DIY din. Kasi nga, hindi naman ganun kadali makahanap ng mga equipments. Yung tattoo bed ko, DIY. Yung ilaw ko, DIY. Armrest ko, DIY. As in, halos lahat ng gamit ko, DIY. Except dun sa tattoo machine. Kasi nung I'm doing it professionally or pinagkakakitaan ko na talaga siya, hindi na, syempre, hindi na yung mga putyo-putyo yung ginagamit kong tattoo machine. Yun. So, isa pang pros yun. Sorry pa, ulit-ulit akong cons. Isa pang pros yun is sobrang mura na ng mga gamit ngayon. I mean, wala eh. Ibang-iba na yung panahon ngayon eh. Diba? So, sobrang dali na. Ang laki na ng market. Diba? Ang dali na bumili ng equipments. Ang mura na ng equipments. So, it's very good to start a tattoo business ngayon. Well, that's for me. That's my take, no? Depende sa inyo. Comment kayo sa baba kung hindi kayo sang-ayon sa akin kung pangit na magtayo ng tattoo business ngayon. Kontrahin nyo ako, okay lang. Siyempre, ako, I'm just saying what I experienced, di ba? Pero kayo, kung talagang mas yung mga may tattoo business dyan, comment kayo sa baba kung tama ba yung sinasabi ko. Well, moving on. Punta naman tayo sa cons, no? Since paulit-ulit ako ng cons. Let's proceed with cons na. So, ano nga bang cons ng pag-start ng tattoo business ngayon? So, I'll start with the larger market. Since we already have a larger market then, ang dami na ring tattoo artists ngayon. Diba? So, if you have an understanding when it comes to business, kapag saturated na yung yung product mo, or yung, tama ba? Yung mga business para dun sa product mo, mahirap na rin siya magtayo ng business. So since ang laki na ng market, ang dami na rin nagtayo ng mga tattoo shop, ang dami na rin tattoo artist, ang dami na rin nagtatattoo. So, syempre, kapag ganun yung nangyayari, well, babalik tayo sa law of supply and demand. So, since, oo, malaki yung demand, pero ang laki na rin ng supply. Ang dami ng tattoo artists. So, hindi na din ganun ka ganda yung kita, I would say. If you're gonna start right now. Kasi, sa dami na ng tattoo artist, bumaba na yung presyo. I'm not generalizing, no? Kasi we do have tattoo artists na mga matagal na sa industriya, mga tattoo shop na sobrang tagal na kung hindi sila nag-retain ng presyo nila, nagtaas pa sila ng presyo nila. Diba? So yun, yun yung mga kompetensya mo. Tapos, gaya nga na sinabi ko, lahat ng pros na sinabi ko kanina may cons yan eh. Sobrang dali nang humanap ng mga equipments ngayon, ng mga tattoo supplies. So sa sobrang dali,
ang dami ng tattoo artists, kahit hindi marunong mag-tattoo, nagtatattoo na. Pinagkakakitaan na yung tattoo kahit hindi pa naman sila ganun kagaling. So, sobrang dami mong makakalaban ng mga tattoo artists na hindi naman talaga magaling. Pasensya na kayo sa term ko, I'm just being honest. Hindi naman sila magaling or hindi naman talaga pulido yung gawa, pero kakompetensya mo sila. Ngayon, paano mo sila naging kompetensya? Sobrang galing ko nga mag-tattoo eh. Hindi ko na kompetensya yung hindi magagaling. Well, business is business. So, kapag merong mas mababa ang presyo, people will still go there. Kahit hindi ganun kaganda yung quality. Diba? Kasi some people just wanted to have like a lot of tattoos. Gusto lang ng full sleeve. So kahit hindi ganun kaganda yung quality, they will choose quantity pa din. Kasi nga, mura, marami akong mapapatato. Mura, mas malaki yung mapapatato ko. So yun, mga magiging kalaban mo when it comes to pricing. Diba? So, syempre, if you're not gonna earn, why would you start a business? Right? So, kapag nagtayuan ng negosyo, isa sa i-consider mo is yung mga makakalaban mo. So, the cons here is kapag or since marami ng tattoo artist na sobrang baba magpresyo, hindi ka na makapagpresyo ng mataas kahit sobrang galing mo. Bakit? Kasi kakasimula mo lang. You're still new to the industry. So, ang hirap kumumpetensya ng mga mura, ng mga matatagal na sa industriya. Although, yes, pwede pa din naman, kikita ka pa din naman, pwede ka pa rin magpresyo ng mataas kung talagang magaling ka, but it's not gonna be as easy as nung kami yung nag-start. Kasi nung kami yung nag-start, hindi pa ganun ka-saturated yung industry, yung business ng tattoo. So, hindi pa siya ganun kahirap. Kasi nga, wala ka masyadong kalaban. Diba? And before kasi, nung nag-start ako, sige, sabihin natin, merong mga talagang haligi na ng tattoo industry eh. Pero, hindi sila sikat. I mean, sikat sila sa kapwa tattoo artist. Pero, hindi sila sikat like sa lahat ng tao. Unlike ngayon, isa pang cons is, since may social media na, ang daming sikat na tattoo artist. So, kahit hindi ka tattoo enthusiast, kung consumer ka ng social media, well, feeling ko may kilala kang tattoo artist. Diba? Hindi man sa pangalan, pero sa mukha or sa social media, kilala mo talaga sila kasi nga napapanood mo. So yun yung mga magiging cons ngayon. Dahil ang dali na ng marketing, ng ads, ang daming sikat na tattoo artist ngayon na magiging, syempre, kalaban mo rin, kakompetensya mo rin sa business. Yan, so yun yung mga cons na you have to consider when starting a tattoo business. Medyo iba kasi siya pagdating sa business. Hindi siya katulad ng normal na business kasi tattoo is not like what we call needs. Diba? Hindi siya needs eh. So, ang hirap niyang i-market. Hindi siya ganun kadali i-market. Number 2, service kasi to. Unlike kapag yung binibenta mo is like a physical product or something na you can sell talaga na parang, oh, eto, binibenta ko. Pero yung service kasi, although, syempre, yung art yung binibenta natin, yung service din, medyo, it's a different kind of business if service yung product mo. Diba? So, you really need to have a deeper understanding when it comes to business. If you're gonna start a tattoo business ngayong 2026, at ngayon kasi, ang tatalino ng tao. Bakit ko nasabing ang tatalino ng tao? AI, Google, sobrang dali. YouTube, yung iba nga, nagdi-DIY na lang din ng tattoo eh. Isa pa yun sa makakalaban mo. Like if a person has parang understanding sa arts or marunong mag-drawing, may alam sa pagdo-drawing, pagkukulay, magdi-DIY na lang yan. Kasi sobrang mura ng equipments eh. Pwede mong bilhin tapos pamigay mo or pabayaan mo na eh. 'Di ba?
So, pwede kang bumili ng equipments mo, tapos tatuan mo na lang yung sarili mo. Mas maliit yung gastos. 'Di ba? Since some of the people just choose price over quality, nagdi-DIY na lang sila just to get tattoos, just to get like couple of tattoos, or maliit lang naman yung gusto nila, sobrang dali lang naman. Ganun na lang ginagawa nila, 'di ba? So yun, medyo isa pa yun sa mga makakalaban mo. Pero syempre, we still have a bigger market pagdating sa mga tao na gusto ng magandang tattoo. So yun yung mga leverage mo, 'di ba? Syempre, magaling ka talagang tattoo artist, leverage mo yung quality ng gawa mo. Para hindi mo nakalaban talaga yung mga hindi ganun pa kagagaling or hindi ganun kataas yung quality ng mga gawa. Yun! Yun lang naman. So sana marami kayong natutunan sa mga pinagsasasabi ko. Feeling ko naman credible naman ako para magbigay ng advice if you want to start a tattoo business. I already had ilan ba? I started my first tattoo shop before back in, I think, nag-start ako mag-tattoo 2010 and then nakapagtayo ako ng tattoo shop around 2012. Tama ba? 2012. So, after 2 years, saka ako nagtayo ng shop. That's Ads Tattoo. So, yun, bago pa lang ako nun. So, since I graduated from management then, I have an understanding when it comes to business. So, after a couple of years, I changed the name into Ink Lab. Tama, Ink Lab. And then, parang I merged or I partnered up with a tattoo supply na nakilala ko. So, we also had this tattoo shop and tattoo supply, Bad Boys Ink. So, yan. Nagkaroon kami yan sa Caloocan, sa Monumento, at sa Malolos. Yun. Ano pa ba? And then, after nun, yung ngayon na, yung pinakamatagal ko na tattoo shop, or pangalan ng tattoo, which is Inksight. So, when I started Inksight, wala na akong tattoo shop. Yun. So, Ads Tattoo, may tattoo shop yan. Ink Lab, may tattoo shop yan. Tapos, Bad Boys Ink, may tattoo shop yan. Pero nung nag-Inksight ako, wala na siyang tattoo shop. So, ano na lang talaga, home service or punta dito sa bahay, ganun. Pinalitan ko na yung concept nung business ko. Yan. And nung nag-start din ako ng Inksight, yan din yung nag-start ako na parang mag-focus sa trabaho talaga. So, parang nagtatrabaho na talaga ako and then sideline na lang yung tattoo ko, yung Inksight. Yan. So, gano'n. Naiba na siya. Kasi nung nag-Inksight ako, parang nag-focus ako, parang social media business siya. I started a YouTube channel, I created a page, Instagram, IG, gumawa ko yun, puro tattoo ko lang din. Tapos, ayun, parang ganun yung ginawa ko. Parang online lang siya, online business, ganun. So, wala siyang physical na shop. Parang service lang talaga yung binibenta ko. So yun, pwede nyo rin gawin yun kasi it doesn't mean naman na you want to start a tattoo business. It doesn't mean na you need a tattoo shop. It could be just the service itself, diba? Hindi naman kailangan na may physical shop ka. Pero if you have a physical shop, by experience ako, mas marami akong nakukuha customer nung sa may physical shop ako. Kasi I do have walk-ins din, diba? Parang iba pag may physical shop ka, iba din kapag parang online business lang siya. Pero if you wanna start a tattoo business and you wanna have a physical shop, iba din siya. Sorry, namatay na pala yung ilaw ko sa likod. So sana okay pa din yung lightings natin. Yun, so iba pa din siya kapag may physical shop ka. Iba din yung kita doon. Syempre, iba din yung magiging ano mo doon, yung magiging
kita mo kasi nga, syempre, ibabawas mo pa dun yung upa, kuryente, tubig, internet, di ba? Pangit naman, pag shop mo, walang internet. So, iba rin yung magiging kita mo, yung net income mo kapag may tattoo shop ka, iba din siya kapag online business lang siya. Kasi syempre, you have to consider yung mga bills mo kapag may tattoo shop ka. Unlike kapag online business ka lang, which what I do right now. Na talagang service lang yung pinoprovide ko. Yun. So, yun lang naman. Sana marami kayong natutunan. Sana nagustuhan nyo yung content natin ngayon. Again, balik na tayo sa paggawa ng tattoo contents at sa Talking Head. Yun. Again, please do subscribe. Malapit na tayo mag 20k subscribers. Sana ma-hit natin yan before this first quarter ends. Konti na lang yun. Less than or more than 200 na lang. Less than 300 subscribers na lang yung kailangan natin. At meron na tayong 20k subscribers. Please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we upload a video. Yun lang. Peace out.